Muli kaming bumabati sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunang ito na pinamagatang 1,001 katanungan ng mga Beryano. Kapatid na Jeriel, Good evening po sa lahat na nakikinig po sa programang ito, nanonood. Kasi napapanood din tayo kapatid na Erneng, eh, 'no? Nakikita niyo rin ang, aming video. At, good evening po world, sabi nga, good evening world or good morning world, good day siguro pinakamaganda, good good day day. to the world, ayan. Ngayon ang ating pagpapatuloy ang ating, paksa nung nakaraan, Yeah, we believe in the doctrine of Trinity that is part 2. So bago tayo magpatuloy manalangin po muna tayo mga kapatid. Dakilang Yahuwah, Ama na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa amin pong paglapit ay hinihiling naming pakinggan kami tanggapin. Patawarin ang aming mga pagkakasala, linisin ang aming puso't isipan, manahan sa amin ang Santong Espiritu na siyang magtuturo sa aming lahat ng mga katotohanan na galing sa iyo. Panginoong Yahuwah, maawa ka po na sana magbigay ng panahon ang mga tao na magsiyasat habang may pagkakataon pa sa mga salita mong nakasulat sa Biblia upang sila man po gaya namin sa awa at tulong mo ay makararating din sa pagkaalam ng katotohanan na ito po, Panginoon, ay inilihim mo sa mga matatalino, sa mga taong marangya ang kanilang pamumuhay. Ito'y pinagkaloob mo at ipinaunawa mo sa mga taong mababa ang kanilang katatayuan sa buhay sapagkat yon sa kanila nahahayag ang iyong kapangyarihan at ang iyong karunungan. Patawad po na muli sa aming mga pagkakamali sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. ayan. Amen. Good evening po uli sa lahat. Good Good evening, muli. good morning at, good day sa buong mundo. Kapatid na Kapatid Erneng, na Jeriel, ang ating oo, ipagpapatuloy ay itong mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturo na ang Kristo Diyos at ang Espiritu Santo Diyos. Ating pagtuunan ng pansin ang kanilang pagtuturo na di umano ang Kristo Diyos. Ang isa sa kanilang ginagamit ay ang mga nakasulat sa Revelation 1:8, Revelation 21:6, Isaiah 44:6, at meron ding Revelation 22:13, Revelation 1:17, John 1:3, Second Peter 3:10. Ngayon, una sa lahat, ano bang ibig sabihin po ng salitang Alpha at Omega, kapatid na Jeriel? yan, mga letra, ng, Griego. Alpha is the first letter and then omega is the last letter. Kumbaga sa English, letter A din, alpha, pero Z naman sa pinakahuli dito sa English, 'di ba? Sa Grego ay omega, 'yun ang pinakahuli. Una at saka huli, ayun. 'Yun Okay, ang ibig sabihin ng alpha, omega. First and last, tama. una at huli. Yan, yan The ang ibig beginning sabihin and the niyan. end. Okay. The Wala beginning ang and the end. pasimula, ang wakas. Oh, bueno, uh ang ilan sa mga talatang kanilang pinagbabatay, una ay puntahan natin ang sa Diyos, ano? Sapagkat ang Diyos ay nagpatawag na Alpha at Omega, ang Kristo ay Alpha at Omega, kaya ang conclusion nila, therefore, ang Kristo ay Diyos din. Bueno, Hmm, atin pong pag-aralan nito, kapatid na Jeriel, ating aalamin ang ilan sa mga talatang nakasulat sa Biblia na doon ay binabanggit ang Diyos ay Alpha at Omega. Sa mhm. Revelation 1:8, para makatipid sa oras ay babasahin ko na. Kung gusto niyong itala, puwede niyong itala. Sa Revelation 1:8 ang sabi, "I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty." Kaya yan ay Revelation 1:8, binanggit ng Panginoon Diyos na si Yahuwah, "I am the Alpha and the Omega." Now let's go to Revelation 21:6. Ito nakasulat. Mhm. He said to me, "It is done." In Hebrew, in anong salita yun? Tetelestai? Ano nga yun? Tet It is done te or finished, di ba? tetelestai. Okay. He said to me, "It's done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end." Ngayon, ito pa. Sa Isaiah 44:6, ito nakasulat.
Thus says the Lord, Yahuwah, the King of Israel and his Redeemer, the Lord or Yahuwah of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Yan ang ilan lang sa mga talata ng Biblia na doon ay binabanggit ang tungkol kay Yahuwah na siyang nag-iisang tunay na Diyos, na siya'y Alpha at Omega. Puntahan naman natin ang tungkol sa Kristo. Ito po ang mga talata na tumutukoy naman sa Kristo, yung salita o katagang Alpha at Omega. Yan ang Mhm. mga katagang yun ay ito nakasulat. Revelation 22:13 na nakasulat, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua. Next is Revelation 1:17. Yahushua states, I am the first and the last. Katumbas, I am the Alpha and Omega. In John 1:3, it says, through him all things were made. Without him, nothing was made that has been made. Kaya para sa kanila, ito isa sa kanilang pinagbabatayan din na kung hindi dahil kay Kristo, hindi nalalang ang lahat ng mga bagay. Kaya siya ang Alpha, siyang beginning talaga. Bueno, Yeah. dito pa sa 2 Peter 3:10 ang nakasulat, the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be exposed by fire, and the earth and the works in it will be laid bare, indicating Jesus' role at the end. Kaya binasa natin ang John 1:3, sapagkat siyang beginning ng lahat. Without Him, Mhm. nothing can be created. Ang 2 Peter 3:10, ang sabi rito, ah, ang sabi rito, the heavens will disappear with a roar, the elements will be exposed by fire, and the earth and the works in it will be laid bare, indicating Yahushua role as the end, Alpha and Omega. Beno, kapatid na Jeriel, yung ating mga binasang yan, pagkatapos nilang mabasa ang tungkol sa Diyos na Alpha at Omega, beginning and end. At ang Kristo, Alpha at Omega, beginning and end, first and last. Therefore, si Yahushua ang wika ay Diyos. Paano Eh, yun natin nga, tumatalon sasagutin yan? sa conclusion, eh. You know, you're Konklusyon. you're jumping to conclusion. But we have to make certain that, you know, ang una dapat na tiyakin ng tao, ano ba talaga ang nakasulat sa Biblia? Ngayon, siguro puwede natin basahin yung nakasulat dun sa ano, eh, sa John 17. Tingnan natin sa John 17, ng Amplified, 'no? Kung Okay. maipo-post natin sana yon, John 17 ng Amplified, kung maipo-post yun. John 17 Amplified. Mag-share nga, paki-share. John 17, yan, Amplified. Basahin natin yan. May makikita tayo diyan, eh. Tas meron tayong puwedeng punahin, ano? Puwede nating sabi nga, eh, itanong natin. Ayun, sabi diyan, oh, when Yahushua, Jesus kasi nakasulat pa diyan, eh. Sa lahat ng Biblia, Jesus, you know, we don't call him Jesus anymore. He's not, Latin, or he's not, uh, Spanish. So, he should have a Hebrew or a Jewish name. Ayan. O okay. When Yahushua had spoken these things, he raised his eyes to heaven. So, Yahushua was on earth and he was praying, right? He raised his eyes to heaven in prayer and said, I cannot read it. It's dark. Okay, what's going on? Yeah, there you go. Well, it's turning dark. Okay, and said, Father. So he was praying to his father. Ano po? Yun ang Okay. sinasabi niya dyan, eh. The hour has come, glorify your son so that your son may glorify you. Oops. It's like that. Just as you have given him power and authority over all mankind. So, dito bago natin pagpatuloy kapatid, kasi meron sinasabi, eh, na akusahan yung iglesia, eh, di ba? Kasi kami dati po, iglesia rin. Hindi namin binago yung pananampalatayang tao ang Kristo. Bakit? Eh, yun ang mas may sense, eh, kaysa dun sa Diyos na nagkatawang tao. Papakita namin sa inyo kung bakit, hindi namin ginagaya, kundi pinaniniwalaan natin batay sa ating nakikita at nababasa. Siguro, I will, tingnan natin 'yan. Ayan.
Ito basahin natin ano. Tuloy natin. Ang kausap ng Kristo diyan ay ang kanyang ama. Okay? Father, the hour has come, glorify your Son so that your Son may glorify you. Just as you have given him power and authority, authority over all mankind. Ngayon kasi kapatid na Erning, bago natin ituloy, no, kapatid na Erning, meron silang Mhm. sinasabi, tao lang daw para sa atin ng Kristo. Teka muna, huwag kayong magkonklusyon. Hindi yun ang paniniwala namin. Ang paniniwala namin at ng iba naming mga dating kasama, no? Ang paniniwala namin, hindi siya tao lang. Mali kasi yung konklusyon ng iba eh. Nagkukonklusyon kasi kayo eh, wala naman kayong batayan eh, di ba? Ang pagkilala nyo, tao lang. Hindi. Ito siya oh. Siya ay tao, no? Pero ito sinasabi niya rito eh. Ah, ang kanyang ama, binigyan siya ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng kinapal. Kasama tayo doon, may authority ang Kristo over us. So hindi siya tao lang, ang otoridad niya at ang kapangyarihan niya bigay ng Diyos over us. O tuloy natin. Now glorify Him so that He may give eternal life to all whom you have given Him. Yung mga tao, binigay ng Diyos sa Kanya to be His permanently and forever para maging tayo ay sa Kanya forever, saka permanently. Binigay tayo ng Diyos kay Yahushua o sa Kristo. Now, ito sabi niya, this is eternal life. Ito anya buhay na walang hanggan. O kaligtasan, di ba? That Mhm. they may, yung binigay sa Kanya. Ayun yung pinag-usapan dyan eh. Know you, yung Kanyang Ama. Yun ang kausap niya eh. Di ba? The only true. Ayan. The only true, supreme, and sovereign God. Ngayon, kung ang Kristo ay Diyos din, true God pa ba siya? Eh kasi only lang yung true God eh, yung kanyang ama, sabi niya eh. Di ba? O ano pa isa? Supreme ba ang pagka-Diyos niya? O. So, ipaliliwanag yan ng mga naniniwala sa Trinity kasi sabi nila eh, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iisa yung tatlo. Magkaka-level ba ang pagiging Diyos nila? Yan ang tanong natin. Kasi ang sabi nung anak, ah, they may know you, His Father, the only true, yung totoong Diyos, at supreme at sovereign God. Ayun. True and sovereign God. E paano ngayon ang Kristo? Yung anak. True pa rin ba? Pag sinabi na niya, true din. Eh yung ama, true din. Tapos sasabihin na, di ba sabi niya only? Kasi pag yung ama, yun din ang anak, ayun, gumulo na. Di ba? Maraming talog, gugulo na. Marami akong maitatanong. Kaya hindi natin matanggap, kapatid na Erning, yung Trinidad. We don't believe it. Bakit kanyo? Pag-aralan niyo ang kasaysayan niyan. May Trinidad na ba noong 324 AD, kapatid na Erning? Wala pa. Wala pang ganyang Bakit paniniwala. wala pang Trinidad noon? Kasi noong 324 AD, may Katoliko na noon. Catholic na, existing na ang Catholic nung panahon na yon. Wala pa pong Diyos na Kristo. Kaya noong 324 AD at the Council of Nicaea, the Catholic Church defined that it is an article of faith that the Christ or Jesus is truly God. So 325. Tapos, mahigit 30 taon na lumipas. 30 taon ba yun? Tama, 325 to 381. More or less. Yeah. More or less, di ba? To be exact, mas maganda kasi mag-exact din tayo, di ba? Tingnan natin ha. Mas maganda magkuwenta tayo eh. So, 381 minus 325. 56 years, kapatid na Erning. Mas matanda ang Kristo sa Ah, pagka-Diyos sa ayan. So, Espiritu Santo. after 56 years at the Council of Constantinople, which is Turkey today, no, Istanbul nung araw di ba? Istanbul nung araw yan eh. So, nung Constantinople na siya, doon sa konsilyo ng Constantinople, Katoliko pa noon yung yung Turkey kapatid na Erning, hindi pa Islam. Okay?
It was defined by the Catholic Church. Yun ang dating sentro ng Katoliko eh. Na ano, na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kaya nabuo na yung Trinity. 381, nabuo na yung Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So nabuo nila for how many years, ano? Tapos lumipat na nga yung ano, from, sa history nga, nawala na yung Turkey eh. Naging Muslim na yan, naging Islam na. Kaya lumipat na ang seat ng Katolisismo doon sa Roma. So yan ay lumaganap ngayon. Pinalaganap yan sa buong mundo. Yung Trinidad na yan. Kaya ang sabi nila, the term Trinity is not found in the scriptures. The invention of the term is ascribed to Tertullian. Actually, nung idiniklara ng Katoliko, kapatid na Erning, na nung 325 at saka 381 na ang Kristo ay maging Diyos at ang Espiritu Santo maging Diyos, wala pa ring Trinidad eh. Di ba? Hindi pa. Tapos mayroon siyang pare na early church father, si Tertullian, no? Sabi niya, gawin na natin Trinity. O, ayan. Wala sa Biblia. Oh, the term Trinity is not found in the scripture, but the invention of the term is ascribed to Tertullian. Ang paliwanag ng maraming naniniwala dyan ngayon, wala nga sa Biblia, pero yung essence niya nandun. Okay. Kung wala sa Biblia yung Trinidad, paano napunta yung essence? Yun ang tanong. Ang dami tanong di ba? Dadami tanong. Samantalang, Diyos Ama, siya lang ang Diyos, isa lang ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, sabi ng Kristo, ay ang Ama, the only true God, the only supreme, the only sovereign God is His Father. So, ano ang Kristo? And the Christ, sabi niya doon, di ba? May sabi, and in the same manner know Yahushua as the Christ whom you have sent. So, the Yahushua or Jesus was sent as the Christ. Okay? So, yun ang nakasulat. Ang tawag nila kasi Jesus, no? Yahushua was sent by God as the Christ. Ano yung Christ? As the Messiah, the anointed one, the one who will, the one he promised to the people of Israel, their Messiah. Kaya ang mga Israelita, kapatid na Erning, hindi naniniwalang Diyos ang Messiah. Yes. Tama. Hindi sila naniniwala dyan. Bakit? Una, sa kanila pinangako yan. Hindi pinangako sa Katoliko yan. Ang Kristo ipinadala ng Diyos para sa Israel. Kaya nga lang, sabi nga ni Pablo, tinakwil siya eh. Di ba? Tinakwil siya eh. Yung At panulokong saka bato. nung panahon ni Adan at Eva, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Saul, David, Solomon at mga propeta, wala po kapatid na Trinity. Wala. Walang iisang Diyos na may tatlong persona. Wala. Ngayon balikan natin itong Alpha at Omega. Paano natin sasagutin ito? Yung pagiging Alpha at Omega ng Kristo at Alpha at Omega ng Ama o ng Diyos. Ang Panginoong Yahushua ay Alpha at Omega rin. Pero anong kahulugan nun? Alpha siya sa sintidong ng pasimula ay salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao ng pasimulay salita. Kaya ang Kristo, mga kapatid, una sa lahat, may pasimula. Yeah? Siya ang beginning, Alpha. Pagdating sa pagkakapanukala, hindi sa pagkakalalang. Sapagkat mas nauna sa kanya sa pagkakalalang ay si Adan at Eva. At maging si Saul, maging si Samuel, lahat ng yon. Di ho ba? Kaya siya inauna sa pagkakapanukala. Paano naman siya naging Omega? He is the last. Ayon sa 1 Corinthians, lahat ng mga bagay ay susuko sa ating Panginoong Yahushua at ang Kristo ang huling susuko sa Diyos upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya sa ganong sentido, ang Kristo po ay Alpha at Omega. Ngayon, puntahan naman ito pa, natin isa kapatid na Erning, idagdag natin yung unang Pedro 1.20. Okay. Sa 1.20 ng unang Pedro, sabi doon, He was chosen before the creation of the world, Ayun. but was revealed
in Mhm. these last times for your sake. So, Ayun. bago pa kinreate, no, chosen na siya. God chose him as your ransom long before the world began. Kaya alpha Ayun siya. yan eh. Oh, Kaya siya kaya alpha. siya ano pa lang nung umpisa eh, word pa lang eh, O, panukala. verbo. O, di Okay. ba? Wala pang Manus. kasyangaan. Tapos nireveal siya nung pinanganak na. O, nireveal siya ng Diyos. So, yun ang ating take doon. Kasi yung sinasabi ng marami nagkukul sa Trinidad na ang Diyos daw nagkatawan tao, ano ba ibig sabihin yung nagkatawan tao? Meron ba lumabas na tao mula sa Diyos? O kasi sinabi mo kasing ang Diyos nagkatawang tao, so from being a spirit, He turned in Himself into a man. Mhm. Di ba? Kasi yun ang salitaan nyo eh. Yung salitang nagkatawang tao. Sa tao. Pag sinabing nagkatawang tao, so from a spirit, he became a man. Right? Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig, yun ang sinasabi niyo eh. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, maliban na lang kung ang ibig niyo sabihin nagkatawang tao mula sa Diyos, meron lumabas na tao na yung anak niya lumabas sa kanya. Sabi nga nung isang preacher, ipinanganak ng Diyos, ang Diyos daw inanganak. Maganda yung pagkakasabi rin ito pero para ka namang ama nga eh. Edi para kang yung mga liberal ngayon na nagsasabi, man can also bear a child. Di ba? Ganun na nangyayari din sa iba eh. Kasi nga, ipinagpipilitan, yan ang paniniwala nila, yung Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mahihirapan kang ipaliwanag yan eh. Alam mo kung bakit? Alam mo ba, katulad na lang yung nasa Pilipinas, yung namayapa nating kapatid din sa paniniwalang may Diyos at may Kristo, no? Si Mr. Eli Soriano, no? Sabi nga, masaya kami dahil nagpipreach ka tungkol sa Kristo eh. Masaya kami. And anybody who preaches about the Christ, whatever your reason is, we are happy, and we will continue to be happy about that. We will never be against you. But it doesn't necessarily mean we will agree with you. No, we will not agree with what you are saying. O katulad nung sinabi niya, ang Diyos, ang Kristo daw ipinanganak ng Diyos. Para bang sa sinasabi niya, ang Diyos nagdalang tao. Di ba? Yan ang sabi. Yun ang sinasabi niya, nagdalang tao ang Diyos. Which is, well, that's the way you believe it. But I don't believe that way. Why? First of all, God is a He. Father nga eh. Di ba? Mhm. Hmm. Ina-address siya as Father. Okay? And, paano siya nanganak? Yun ang tanong. Di ba tatanungin kita? Galing Paano daw siya sa sinapupunan ng Diyos. galing ano yan metaphorical word yun eh. Metaphorical yan. Galing sa Poetic. sinapupunan eh. Parang sa sa pag-iisip ng Diyos, galing sa Diyos. Di ba? O baka naman yung pagkakasalin sa Tagalog ay palpak. O hindi natin alam. Di ba? Yung ban Hindi, talagang original. actually, kapatid na Jeriel, kumuha tayo ng ilang mga salin ng Biblia Mhm. tungkol dyan. Ang sabi rito sa MEV, no Mhm. one has seen God at any time, the only begotten Son, who at the Father's side has made Him known. Kaya hindi dito nagtuturo na ang Kristo ay Diyos. Dito pa sa isang salin, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Oh, Mm. yan, ito pa sa isang salin. No one has ever seen God, the one and only Son, the one who is at the Father's side, He has revealed Him. Sino ba nasa kanan ng Diyos? Hindi ba ang Kristo? Hindi Kristo. sinasabing ang Kristo yung Diyos dito. Ito pang isang salin, yung ding talatang yon. No one has ever seen God, the only begotten Son, who is close to the Father's side, has made Him known. Sino bang close sa Father's side ngayon? Hindi ba nasa kanan ng Diyos ang Kristo? Ayon sa Mhm. Colossus 3:1. Anong sabi Mhm. ng Biblia? Ang sabi, the begotten Son who is close to the Father's side has made Him known. Who made God being the true God? It was our Lord Yahushua stated Yeah, in sabi niya John nga doon sa 17:1. 17, 'di ba yung Yes. binabasa natin kanina? They Mm. may know you, the Oo. only, the The only true supreme. God. Oo, The only oo, true God. supreme.
Oh, Oh, God. Yun ang sinasabi ng anak. Kaya doon tama. po kami sumasampalataya. Hindi po natin sinasabi na sa inyo tao lang ako. Mali ka naman doon. Siya ay Panginoon. Siya ay Mesyas. Kung ano yung nakasulat doon sa mababasa Talata. natin na talata at may sense, yun ang ating sinasampalataya. Messiah siya eh. Yun, at ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Yahushua. Di ba? Oh. So, God made him Lord. So, he is my Lord. He is my King. Okay? He is my Savior. He is my mediator to God. So, hindi ho tao lang. Kasi, parang pinagbibintangan niyo yung naniniwalang ang Panginoong Yahushua ay hindi Diyos, kundi tao, na parang minimenos. No, 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 Mhm. no. At saka He sa is not. O tuloy. hindi katulad ng pagkatao na katulad natin, na tayo taong laging nagkakamali, laging nagkakasala, hindi lagi natin masunod yung kalooban ng Diyos. Ang Kristo ay incorruptible human being. Incorruptible siya. But all human beings like you and me are corruptible human beings. Correct. Siya lang ang human being na hindi incorrupt, na hindi corruptible. Alam niyo kapatid Ernie, may dadagdag ako. Kasi yung nga, yung nabanggit na natin nung una, hindi kayo nagkakaintindihan eh. Inaatake ng iglesia yung Katoliko, inaatake ng Katoliko yung iglesia ngayon tungkol dyan. Sa inyo anya, tao lang ang Kristo, si Manalo, anghel. Mali na naman, hindi kayo nagkakaintindihan eh. See, when you do not have the same level of understanding about a word, magtatalo kayo ng walang kabuluhan. Di ba? Kasi, sasabihin, si Manalo, anghel sa inyo. Ang Kristo, tao lang. O mali ang premise mo. Ano ba ibig mong sabihin na anghel ang kapatid na Felix Manalo? Katulad ba ng anghel na pagkakakilala mo? O, di ba hindi? Iba yung pagkakilala ng iglesia sa anghel. Iba yung pagkakilala mo. Magkaiba. So, sabi nga hindi kayo magkatapat. Ano tawag natin doon sa opposite na yun? Ha? Oh, Diagonic, ano, ano yan? Ano? diagonically. Yeah, Opposite. opposite, di ba? Opposite. Sabi nga magka-opposite sila, hindi magtatama. Diagonal ba? Diagonal ba 'yun? Ngayon, Yan. balikan natin yung pagiging alpha at omega ng Kristo, Mhm. na-explain na po natin yon. Alpha siya sa sentidong bago pa likhain ng mundo, nasa isip na siya ng Diyos, bago pa Mhm. ma-reveal sa physical. Doon sa ganong sentido, alpha siya. Siya naman Mhm. ang omega, siya ang pinakahuli sapagkat siya ang huling susuko sa Ama. Ngayon, Yeah. puntahan naman natin ang pagiging alpha at omega ng Diyos. Ito po Uh-huh. yan. God is the ultimate source of all creation. Siya ang alpha. Mhm. Mhm. And the one who will bring all things to their final conclusion. Siya ang Omega. Mhm. He is eternal, existing, from everlasting to everlasting. Yan ang Ayan. pagkakaiba ng pagiging Alpha at Omega ng Panginoon Diyos na si Yahuwah kaysa pagiging Alpha at Omega Ito po ng 'yan kapatid Kristo. Erning. Yan ang ating take, 'di ba? Yan ang aming pananampalataya. Ayan ang Kung meron ating kayong ibang paniniwala, hindi hindi na namin sinasabing tama kami, ito. mali kayo. No, kaya nga may judgment day. 'Di ba? Sa judgment, we'll find out if you got it wrong or we got it wrong. But sensically speaking, sabi nga yung may sense, ano, yung merong logic, no? Hindi pwedeng maging yung ama, yun din yung anak na pareho silang Diyos. Hindi ganoon eh. Sabi nga, pag presidente ka ba, presidente rin yung tatay mo. O pagka presidente tatay mo, presidente ka rin ba? Hindi eh, di ba? Kaya malaki ang question na pwedeng ibato doon sa paniniwala sa Trinidad. Una, historically, it was invented. Secondly, hindi sabay-sabay na naging Diyos ang anak at saka yung Espiritu Santo. Merong 56 years na ano tawag Pagitan. doon, 56 years na gap. Yeah, 56 years gap. Isipin nyo, 56 years. O di ba? Kung pinanganak ka,
56 years old ka pa bago pa naging Diyos yung Espiritu Santo. Tagal nun. Ngayon, meron pa silang kapatid na Jerel na pinagbabatayan, yang Juan 8:40 Mm. na ang sabi roon, 'di ba? Ang sabi ng Kristo, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Oh, yung hindi daw ginawa ni Abraham, Anong yung talata yan, kapatid Erning? 8:40, basahin natin, Yeah. 8:40 ng Juan. John, John John, 8:40. John 8:40. Hmm. O, basahin natin. Nahihikab na ako. Ang lamig dito eh. Habang naghahanap si kapatid na Ayan, Jerel ayan diyan, na. But as diba? it is, you Eh, want to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. This is not the way Abraham acted. Yun ang sabi niya dyan. ngayon, bakit sinabing this is not the way Abraham acted? Ha? Mhm. Ang sabi, ayan po, alam nyo kasi, itong mga Jewish na mga leader na kaharap ng Kristo, nang sabihin ng Kristo ito, ay naniniwala at nagkiklaim na ang kanilang ama raw ay si Abraham. Mhm. Ayun, kung ang ama nila ay si Abraham, dapat ang paniniwala nila ay katulad din ni Abraham. Mhm. Di ba? Sapagkat itong mga taong ito, talagang gusto nilang saktan ng Kristo eh. Mhm. Samantalang si Abraham ay hindi naman ganon. Di ba? Ngayon, Kaya nga. ang sabi nga, Abraham did not do this. Ang sabi diyan sa ibang salin ng Biblia. That means that the Jewish leaders po who claim Abraham as their father were acting contrary o So what opposite Abraham doon did. o sa ginawa ni Abraham. Mhm. Particularly by plotting to kill Yahushua, the man Mhm. who spoke God's truth. Whereas Abraham, samantalang ang si Abraham, trusted God, even being willing to sacrifice his only son, Isaac, Mhm. demonstrating true faith and obedience, not murderous intent Yeah. against God's messenger. Nagsasabi siya ng katotohanan galing sa Diyos eh. Yun, yun, Nire-reject nitong mga Pariseyo eh, di ba? yun, mga Nire-reject Hudyo, nitong mga Pariseyo. Kaya sabi niya, hindi ginawa mga ni kalaban sa Abraham yan. Hindi ganyan ang arte ni Abraham. Si Mhm. Abraham sumunod sa Diyos eh. Yun ang parang yun ang context diyan eh. Kasi Yes. nga yung iba babasa ng isang talatang ganyan. O yun na niya oh. Sinabi niya, hindi narinig ni Abraham yan. Hindi, mali pagkakaintindi mo diyan. Intindihin mo yung kabuuan ng konteksto. Ano ba yung ano ba yung sinasabi diyan? Ano ba pinag-uusapan diyan sa John 8, 'di ba? At bakit sinabi ng Kristo 'yan doon sa 40? But as it is, you want to kill me. Bakit niya sinabi doon sa mga taong 'yon? A man who has told you the truth. Ano yung truth na 'yon? Sabi niya, which I heard from God. Yung katotohanan ang narinig ko sa Diyos. Si Abraham, hindi yan ang sabi nga, this is not the way Abraham acted. Hindi yan ginagawa nyo. Yung Mhm. katotohanan ng Diyos, dapat nyong sundin. Yun ang sinasabi sa Hindi, kanila ng gusto Kristo pang dyan. patayin yung nagturo yung, ng katotohanan, eh. yung nagsasabi ng katotohanan, they are trying to kill him. Ngayon, sabi pa nga nung iba ba't niya sinabi, before Abraham, I was. Before the creation of the world nga, he was already in the mind of God eh. O di tama yung sinabi, before Abraham, I was. Before everybody, before God created the world, before God created the universe, before He created Adam and Eve, before He created the angels, He was already in the mind of God. In the beginning, He was already a word from God. Ngayon, Hmm. bakit ang Kristo ang Alpha sa sentidong siya ang unang nasa isip ng Diyos? Sapagkat 'pag binasa niyo sa Efeso, ang lahat ng mga bagay iuukol sa Ayan, Kristo. let's read that. Let's read that. Okay, Ephesians. Ano po sa Ephesians? Palagay ko sa una yata yan, eh. Ayan, 1:9-10. makikita natin yan. Ephesians. Ha? All Colossians 1:16. Tingnan natin Ano sa nakasulat Colossians dun? 1:16. Colossians 1:16. Okey.
Ayan. Ayan. For by Him all things were created in heaven and on earth, things visible and invisible, whether thrones or dominions. By Him all things were created in heaven. Ano ibig sabihin ng by Him? Siya ba nag-create? Ha? Hindi. Let's see from another translation of the Holy Scriptures. Any translation except Amplified. Let's see that. Kaya kailangan nagbabatay tayo doon sa ano eh, sa iba't ibang salin. Kasi hindi na natin makikita yung original na salin eh. No? Ang sabi rito sa dating salin, sa Mm. pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang Mhm. tipunin ang lahat ng mga bagay sa Kristo. Mga bagay Yeah. na nasa langit at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa Kanya dapat matipon. Mhm. Ibig lang sabihin, ang lahat ng mga bagay, langit at lupa, iniukol sa Kristo eh. In that sense, ang Kristo ang siyang alpha sapagkat siya sa pagkakapanukala ang nasa isip na ng Diyos bago pa po lalangin ang lahat ng mga bagay. Bago ang langit at lupa, ang nasa isip na ng Diyos, kaya nang pasimulay verbo. In the beginning was the Word, nang pasimulay salita, plano siya ng Diyos. Di po ba? Kaya ang ating stand na ito, na ang Kristo ay tao, hindi ho lang ho, tao. Tao na ginawang Panginoon, tao na ginawang tagapagligtas, tao na perpekto, taong tagapamagitan, tao na dapat irespeto natin sapagkat hindi lamang siya ginawang hari ng mga hari. Ginawa pa siyang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang isinugo ng Panginoon Diyos para matubos ang ating mga kasalanan. Siya'y taong hindi nagkasala. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung salitang lang. O sige Yeah. nga. Ito pa kapatid na Erning. Tignan Sige. nyo itong nasa screen natin. Mhm. Okay? Isa pa ito kasi dito nalilito yung maraming mga tao eh. Ang Kristoan niya created eh. Creation, creator. Sabi niya, for by Him were all things created that are in heaven. Parang ang Kristo dito ay siya ang lumikha. For in Him were all things created. Makikita mo rito kung sino yung nagsalin na ang paniniwala, Kristo ay Diyos. Tama? For by Him all things were created. Sa Amplified. For it was in Him that all things were created. It was in Him. So, all things was created uh, for Him. Yun ang tama doon. For Oo. everything was created. Iniukol sa Hindi, kanya ang lahat ng mga oo, bagay, hindi eh, by Him. by Kasi, him, no? hindi naman yung anak ang nag-create kundi create nga din siya di ba? Makikita niyo yung pagkakasali ng iba't iba. Let's go down. Do we still have more translation there? There. Ayan, no? Kapag kita mo, because by Him were created all things. For Him were all things created. Through His power, all things were made. Hindi naman sa power ng Kristo yun. When God created everything, ayan, eto sa easy. When God created everything, nasa na yun? Nawala. Okay, easy. It was His Son who did it. Kita mo? Yan ang sinasabi nung iba. Ang nag-create yung Son. Di ba? For in Him all things were created. For by Him all things are created. For by Him all things. Through His power. Kita mo, lahat na nagsasabi. For by Him were all things created which are in heaven. He created all things in heaven and on earth. So, dito makikita mo ano pagkakamali diyan. He created all things in heaven and on earth. Kung yung anak ang nag-create, kapatid na Erning. Di Mhm. pati yung tatay niya kinreate niya, di ba? Pati ang ama kinreate niya. Magkakagulo eh. For everything was created by Him. Through His power all things were made. For by Him all things in heaven and on earth were created. Tama? Meron kasing salin na nagsinasabi, ah, Ang sabi rito sa Genesis, balikan natin sa unang aklat ng Biblia, no? Ang sabi rito, so God created mankind. mhm. Sino yung God na yon? Ang Ama, si Yahuwah, ang lumikha ng lahat ng mga Saan po bagay. yan? Sa Genesis Genesis 1:27. 27. Oh, ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Ang Kristo'y panganay. Ang Kristo nga panganay sa nilalang eh. 'Di ba? Ayon sa Yeah, God Kolosas. created man in His own.
Kaya may mga salin po ng Biblia. Kaya kailangan po, hindi ko mo Mag-iingat. binasa sa Biblia, tinatanggap na ninyo. Tignan ninyo, ano yung nagko-contradiction? Ano yung diametrically opposed? Ayun, nakuha ko rin. Diametrically yun. Ano yung diametrically opposed sa isa't isa? Di ba? Kailangan tignan natin yun. May sense ba? Katulad nun, yung mga pinagbabasa natin kanina, by Him, He created everything, and the Son is the one who created this. So, yung kung kinreate nung Son, yung lahat ng sa langit at saka sa lupa, di pati ang Diyos kinreate ng Son. Ang gulo nung nagsalin nun. Magulo eh, magulo. Di ba? Kaya, Mhm. kumbaga sa ano, ang Biblia, ang bagong tipan, inireject ng mga ano ng mga Hudyo. Kasi nakikita nila yung kamalian ng mga nagsalin eh. Bakit ba may mga ganong salin? Binabala na ba ng Diyos yung kapatid na Erning? Yung Oo. mga nagsasaling mali? Saan ba natin mababasa yun? Ang tingin ko sa Ezekiel yata yun eh. Tingnan natin nga. Hanapin nga natin kung saan yun sa Ezekiel. Eh, Kasi mas maganda yung ito, gagayba din tayo ng Espiritu Santo eh, di ba? Oh, ano nga yung tinatanong natin? Kapatid na Erning? nakalimutan mo na. Yun. Nakalimutan ko Mayroon bigla bang eh. ibinabala ang Diyos na Ah, may mababaguhin ang mga ayan, 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 pagsasalin? ayan, ayan, ayan. Basahin nga natin sa Scribe ano, sa aklat is, ng Ezekiel 8:8 siguro, kung hindi ako nagkakamali. Basahin nga natin 'yan sa Ezekiel 8:8. yeah. Yan. Ito, ayan oh. Mm. Hindi yata sa Jeremias ba 'yun? Saan ba 'yun? Hanapin natin. Hanapin Mag-aanap po natin. tayo. Alam nyo, hindi naman natin kabisado yung kung saan mga talata yan eh, di ba? Hindi naman tayo Ah, all-knowing eh. yeah. Ah, yung mga iskriba yan eh, di ba? Oo. Yeah. Na twisted, ano? Mhm. Hindi pala sa Ezekiel, sa Jeremiah 8:8 natin basahin. Jeremiah 8:8. Yeah. Let's see that. Kung wala pa Alam do'n, nyo, ayan. How hanapin pa can rin you natin. say we are wise and the law of Yahuwah is with us and we are learned in its language and teachings? Behold, the truth is that the lying pen of the scribes has made the law into a lie. A mere code of ceremonial observances. Ayan, meron talagang mga iskriba, yung mga nagsasalin, na katulad nun, no, yung mga nagsalin, kasi naniniwala sila, Diyos ang Kristo eh. So nagsalin sila Yeah. ng talata ng Biblia, ng mga salin ng Biblia, na nagsasabi na ang Kristoan niya ay creator. Di ba? Pati Creator, yung, creator. naging creator ang Kristo doon sa pinagbabasa natin kanina eh. Edi pati yung kanyang ama, kinreate niya. Nagkaloko-loko na, kaya may babalaan Diyos. Ayan, sa Jeremias 8:8. Tandaan nga natin yan. Kasi mga Pilipino, madaling matandaan yan eh. Di ba? May kanta Mm. kasing 8:8 eh. Ilagay nyo lang si Jeremiah. Ayan. Hindi po si Jeriel ha, Jeremiah. Yeah. Pati na Erning, tuloy natin ang ating pinag-uusapan. Ngayon, pagka pinilit nila na ang Kristo ay Diyos, magugulo ang mundo. Talaga kaya nagkakagulo ang mundo ngayon eh. Sapagkat Sinabi sabi mo. ng Diyos, ako ang Diyos ng Israel. Maging ang Israelita, ang kinikilala nilang Diyos, iisa lang ang Ama eh. Exactly. Wala ho kayong, alam nyo, no, magkaroon ng bagong tipan, ginulo ng mga nagsisalin ng Biblia. Para lang, Yeah. sapagkat sabi nila, hindi ba ang anak ng aso ay aso, ang anak ng baboy ay baboy, hindi ba ang anak ng Diyos ay Diyos? Ano ka, siniswerte? Ba't mo itutulad ang Diyos sa hayop? Di ba? Yeah. At saka ang Diyos po ay hindi mo pwedeng ihambing sa Hindi, anong ito lang yan, pamabagay sa kapatid na lupa. Erning eh. Mhm. Ito lang yan eh. Sige. Sino ba gumagawa niyan? Yung nakakakilala sa Diyos si Satanas, di ba? Oo, yeah. Wala namang gagawin niya kundi lituhin yung tao eh. Kaya ang tao, sabi nga, hey, don't just listen. Read. Check it out. Be like a Berean. Question everything. Di ba?
Questionin Mhm. mo. Oh, sa Tagalog, ano yun? Ano yung salita sa Tagalog na napakaganda nun? Uusisain mo, sabi. Iyan, uusisain mo. You have to delve in. Check it out. Make certain that you read even the fine print. Sabi nga, lahat yan binasa mo. Bago ka magkonklusyon at bago ka maniwala. Di At ba? saka yung sinabi nila na bago pa si Abraham may ako nga. Yeah. Yeah. Ano ba O yun? teka Kasi muna, ngayon ito nagkokonklusyon. yun, eh, ito yun Oh. brad, eh. Kung dahil sa sinabi ng Kristo sapagkat ang sabi ng Diyos kay Moises, "Pagkapaano Panginoon kung itatanong nila sino nagsugo sa akin, sabihin mong sinugo ka ni ako nga." Ngayon, sinabi ng Diyos na siya'y ako nga 'no? Kaya Mhm. sinabi din ng Kristo na ako nga bago pa si Abraham. Kaya ano ang kanilang konklusyon? Eh, kaya kung paano ang Diyos ay Mhm. sinabi niya ako nga, eh, ang Kristo'y sinabi rin niyang ako nga. O sa makatuwid ang Kristo'y Diyos. Eh, paano ngayon sinabi ng bulag? Sabi ng bulag, Mhm. "Ako nga." Sinabi rin ng bulag na pinadilat-digan ng Kristong mata, eh. "Ako nga," sabi niya. Oh, eh, Diyos din ba yung ang bulag? Abay, magbasa-basa naman kayo at mag-isip-isip naman tayo. Kailangan Yeah. nating gamitin po ang tamang pag-iisip. Ngayon ito yan, tungkol sa Trinity. Hindi nila maipaliwanag yan, eh. Oh, Yeah. kataka-taka ba yan kapatid na Jeriel? Unang Timoteo, 1:6-7. Oh, First Timothy 1:6 to 7. Oo, First basahin natin Timothy nga yan. 1:6 to 7. Ito. Tingnan natin yan. Basahin natin. Ayun. Ayan. Some individuals have wandered away from these things into empty arguments and useless discussions. Ayan. Mhm. Wanting to be teachers of the law of Moses, even though they do not understand the terms they use or the subjects about which they make such confident declarations. Ayan. Parang katulad noong panahon ni Moises, sabi ni Pablo, yung Mhm. term, ang sabi rito, from these things into empty arguments and useless discussions, wanting to be To be teachers of teachers. the law of Moses, even though they do not understand the terms. Yung term na Trinity. Yeah. Do you understand the word Trinity? No. Pag sinabing Trinity ang wika ay hindi namin maipaliwanag. Kaya ang sabi, misteryo ng Trinidad. Alam mo Mystery of meron the term Trinity Trinity. dito, eh, may Trinity dito sa Amerika sa Hollywood, eh. The good, the bad, and the ugly. Ibang Trinity. Pero dito sa binasa nating kapatid na Jeriel, hindi katakataka sapagkat ang sabi, even though they do not understand the terms they use of the subjects about which they make such confident declaration. Yeah. Talagang napaka-confident nila. Kaya nga po, hindi namin maintindihan ang bakit ang Diyos ay may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Eh, saan sila tatakbo? Kaya nga yan ang wika, ano yan, Trinity na yan, ay misteryo yan. Pag Mhm. sinabing misteryo, hindi namin maintindihan. Ayan, tamang-tama yung sinabi ni Pablo. Mhm. Oh, they Eh, don't. why are we actually Mm. discussing about the Trinity? Why do we have a question about it? Well, one thing is we don't believe it, and the reason why we believe it is all of these things that we are actually sharing with you. Yung amin pong sinasabi ngayon, yan ang dahilan bakit hindi namin pinaniwalaan yan. Pero kung yung mga taong naniniwala dyan, you have all the right to believe it. Why we don't believe it? Because for us, it doesn't make sense. That's why when you are always being questioned, you ended up saying, well, that's the mystery about God. See, you will conclude misteryo. Hindi mo maintindihan kasi, bakit ko paniniwalaan yung hindi ko maintindihan? O, ikaw Yun. ba naintindihan mo? Sabi nung ibang oh, naiintindihan ko. O, sige nga, ipaliwanag mo. Ikaw ba tatay mo? Are you your father? O, hindi naman niya masabi, oh, ako rin yung tatay ko. So, it's not gonna happen. Ay, sasabihin nila, hindi, sa Diyos yun eh. Oh, ang Diyos, nagkatawan tao. Yung ba sabi mo? Oh, ano ibig mo sabihin nagkatawan tao? May lumabas na tao o ang Diyos mismo naging tao? Which one? You see, and they will keep on making up some answers, di ba? Yun ang nangyayari. Ngayon, hindi tayo dapat magtalo-talo o mag-away-away tungkol dyan. Okay? Kung yan ang tama sa inyo, you can go ahead and believe it that way. That's why we will be judged at the very end of our journey. Di ba? Totoo yan? Kapatid Nerding? Yeah, totoo yan. At Huhukuman saka tayo eh. bakit tayo ay hindi pumapanig sa isang paniniwala na ang Diyos ay Mhm. nagkatawang tao?
Sapagkat Mhm. kung ang Diyos ay nagkatawang tao, alam naman ninyo at kayo ang nagtuturo that you really preach in public that God is a spirit. And you Mhm. will you will go to the book of Luke and said, what is a spirit? A spirit has no flesh and bones. So God has no corporeal form or corporeal being. So, ano ibig sabihin ng espiritu? Hindi nakikita. Pero ang sabi ninyo, ang Diyos ay nagkatawang tao. So, kung sinabi ninyo ang Diyos ay nagkatawang tao, if you say that God being a spirit, became man, he Became went flesh, through yeah. the process of changing. He changed. Mhm. Yeah. Nagkaroon siya dumaan siya sa proseso ng pagbabago. That will contradict the verse 117 of James. Can you read that, James brother? 1:17. Yeah, James 1:17. 1:17. Let's see that one. James 1:17. Let's find out what is recorded in James 1:17. Ayan, oh. Mm. Every good thing given and every perfect gift is from above. It comes down from the Father of lights, the creator and sustainer of the heavens. Ayan, oh, ang Mhm. Father, ang creator, hindi yung Son. Father yan. Yeah. Kaya kanina nagko-contradict diyan, no? In Yeah. whom there is no variation, nor rising or setting, or shadow cast by his turning, for he is perfect and never changes. Ayun. Kita nyo? Ang tinutukoy dyan ni Santiago, James is referring to our God Yahuwah. He never changed. The So creator nga eh. if you claim that our Lord God, as being a spirit, became man, he went through the process of change, which Mhm, God will not do because God is God. God will never mhm. change. He is a spirit. He was a spirit before, now, and he is a spirit until the very end, and until we reach the heavenly abode. Yes. He remains a spirit. Kaya hindi totoo po, pasensya na kayo kung hindi nyo kami kaisa sa paniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona at bawat persona ay isang Diyos. Eh bakit po hindi katakataka na ilan lang ang may paniniwala nung kapatid na Jeriel na ang Diyos ay isa lang? Alam ba ng lahat ng tao yan? Unang Korinto 8:5. Okay, 1 Corinthians 8:5. Let's see that. Tuloy First ng 7. Corinthians 8:5. 8 to 7. Tuloy-tuloy ng 8 7. ano yan? 8 5 8, to 6 to 7, 7. Oh, 8 6 to 7. correct. Yet for us there is but one God. Ayan sabi Okay. ni Apostle Pablo yan, for Yes. us, Para for sa the atin. followers of the Christ, there is only but one God. Correct. The Father, hindi niya sinabing the Father, the Son, the Holy Spirit. No. Okay? No. So the Father. So maliwanag yan. Yet for us there is but one God. The Father who is the source of all things. Alpha. Alpha. Okay? Correct. And we exist for Him. And one Lord. Ayan, merong isang Lord. Sino yun? Ng Lord. Yahushua the Christ. Oh, magkaiba yung Father tsaka yung Yahushua. Lord si Yahushua. Di ba? By Yeah. whom are all things that have been created. Ayun. Sabi nga, by whom are all things that have been By whom? created. Actually, Sapagkat iniukol sa kanya. you Iniukol also, sa kanyang lahat ng dapat yan, bagay. for whom? For whom? And we Yeah. believers exist and have life and have been redeemed through Him. However, Ngayon. Correct. Next slide. Yeah, next. however, not all believers have this knowledge. Ayan, naniniwala din kayo sa Diyos eh. Naniniwala din kayo sa Kristo. But not all believers has this knowledge. Ano yun? That for Isa lang us, ang sabi Diyos. ni Pablo, There there is is only only one one God. God. The Father. Doon sa ibang believer, the Father, the Son, the Holy Spirit. Ayun ang Tuloy inyo. natin. Ano pang Tuloy ginawa pa. nila? Imbis na isa lang ang Diyos. Have this knowledge. But some being accustomed throughout their lives, kasi pinanganak na siguro kayo dyan na ganyan, to Apostle na. thinking of the idol until now as real and living, still eat food as if it were sacrifice to an idol, and because their conscience is weak, it is defiled, guilty, ashamed. So hindi lahat ng sumasampalataya alam yung knowledge na sinabi ni Apostol Pablo. Na ano yon? Pura, sabi niya, sa amin, isa lang ang Diyos eh, ang Ama. O, alisin natin yung bago maging tagasunod ni Yahushua si Apostol Pablo. Aming mga Hudyo. Di ba? Hudyo siya Yeah. eh. Di ba? Oh, for us, sa mga Hudyo rin eh, isa lang ang Diyos. Sino? The Father. Yeah. Ayun. Yan.
yan ang mga Jewish, mga Yeah. people na Pero they doon sa believe iba, isa lang ang Diyos. sabi nga, but however, pero sabi niya, may Bagkus mga sa iba, believers na hindi alam ang katotohanan ito o ang wisdom na ito or knowledge na ito. Hindi nila alam ito. Kasi kanila may Father, Son, Holy Ghost or Holy Spirit. Sa amin, sabi ni Pablo, sa mga apostol, sa mga isa lang tagasunod ang ng Diyos, Kristo, ang Ama sa lang. mga Hudyo, isa lang ang Diyos. Sino? Ang Father. Ano ang Kristo? Unang Timoteo 2:5. Okay. Unang Timoteo 2:5. First Timothy 2:5. Ayan. For there is only one God and only one mediator between God and mankind. The man, Christ Yahushua. Ang Ayan. liwanag niyan. Di ba? So, yung ang Diyos ipinamamagitan sa mga tao ng isa ring tao. Sino yun? Ang Kristo. Yung ginawa niyang Kristo. Tama. Yung ginawa niyang tagapamagitan. Yung ginawa niyang mediator. Kaya, the only true God is the Father. The only one mediator is the Christ Yahushua. Yan po ang aming take. Ngayon, kung iba dyan yung paniniwala ng iba, we respect that. No? You can believe anything you like. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa amin, kami, kaisa kami ni Pablo, o sa amin din, isa lang ang Diyos, ang Ama. Sa iba na believer, isa rin lang ang Diyos. Sino? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yun ang sa inyo. Sa amin at sa mga apostol, ang Ama lamang. At sa Panginoong Yahushua, ang Ama lamang. So, yan po. Kaya, tanong, naniniwala ba kayo sa Trinidad? Hindi po. Naniniwala kaming may naniniwala sa Trinidad. Ayan yan. Pero hindi Pero, namin pero hindi namin hindi pinaniniwalaan. namin tinatanggap yon, pinaniniwalaan yung paniniwala nila. Pero ibig ba sabihin nun, dapat tayong magkagulo, dapat tayong mag-away? Hindi Hindi. dapat, hindi dapat. Hindi dapat yun. Dapat, Karapatan niyong magkaroon ng ganyang yeah, paniniwala. yeah. Kung yan ang inyong paniniwala, pagkakaintindi, that's your Oo. take. Di ba? That's your Yes, take. ang take Oh. namin, sabi ni Pablo, sa ganang atin may isang Mhm. Diyos lang. Yun ang amin Yeah. ding stand. Ang Yun ang sabi aming ng stand. Apostol Pablo, there is only one God, the Father. And there's only one mediator between God and man, the man, Jesus Yeah, Christ. Christ, Yahushua. Alam nyo, kapag na Erning, kung walang Nicaea at saka Constantinople, Hindi sana hindi kayo nagkagulo-gulo. magtatalo-talo eh, di ba? Pero Kaya hindi, nagkagulo. talagang sapul mula kapatid na Jeriel. Ang Yeah. Israel, di ba, tanda mo yun, nung si Moises ay nasa Sinai para Mhm. tanggapin yung 2 tablet na doon nakatitik, Mhm. naka-inscript ang 10 kautusan ng Panginoon Diyos. Mhm. Itong mga Israelita, sabi kay sa kuya ni Moises na si Aaron, "Hoy, hindi na babalik yung kapatid mo, tayo ay dapat ay mayroong sinasamba." Ito namang Mhm. si Aaron, sumang-ayon Yeah. naman. "O sige, kolektahin niyo lahat ng mga ginto ninyo." Ginawang guyang ginto. Kaya Mhm. mahilig ng mga tao sa mga Diyos-Diyusan, yun din ang binabanggit kanina diyan ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, mahilig kayo sa unang sa Corinto 8:6-7 na mahilig kayo sa mga you are accustomed to idols. Di Yeah. ba na-use na Custom to sila, idols eh. di ba? Kasi nga meron sila nakikita eh. Ganun eh, ang ano nila eh. Kaya sabi nga, yung paniniwala ng mga tao. Balik tayo doon sa pamagat. Let's go back to our pamagat. To our Title, yeah. title. Let's go back to our Part title. What we are actually discussing in this podcast tonight. Ayan, oh. Do you believe in the doctrine of Trinity? Or no? We don't. We don't. Our take is that there is only one God, and that one God is the Father. Okay, that's the Father, not the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Now the Son. Who is the Son? He is my mediator to God. So I cannot go straight to God without passing to that man. See, correct. that's how we respect the Christ. Kaya yung sinasabi nila, tao lang sa inyo, mali kayo doon, hindi tao lang. Walang Wala lang. yung salitang lang. Palabintangin yan eh, yung mga ganyan eh. So, let us believe the way we do and we can explain it by reading the scriptures. You can also read some biblical teachings, but
we already know the answer to those readings that you are giving. Okay? Because there is also history how it did it happen. So, the question, before 325, there was no Trinity. Before 381, there was no Trinity. So after it was created, 325, 381, after 56 years, in the making, that the Christ became a God, and become an article of faith that the Holy Spirit also is a God. There you go. Tertullian made a conclusion about Trinity. So he invented the term Trinity, and it was spread to many people. Ayan. Ngayon, dahil yan ang naging paniniwala nyo, believer din kayo. Pero hindi nyo alam yung pananampalataya ng mga apostol. Sabi ni Pablo, hindi namin sabi yon. This knowledge, they don't know this knowledge, other believers. Bueno, kami po'y umaasa na itong ating ginawang pagpapatuloy na pagtalakay sa paksang do you believe in the doctrine of Trinity, ay inaasahan namin ito po ay nakapagbigay tanglaw sa isipan ninyo. At ang sabi nga doon ng Panginoong Yahusya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. So it has something Yan. to do with attaining eternal life. The belief that there is only one God, and the one God is referred to by our Lord Yahushua to God Yahuwah. Okay? Tsaka hindi, kapatid Erning, hindi lang po Iglesia ni Cristo ang naniniwalang ganito. Hindi lang Kami sila. po, hindi kami Pero Iglesia ni Cristo. Hindi na kami naniniwala Iglesia ni Cristo, pero yan pa rin. Pero meron pa rin ibang mga sekta. meron, Methodist katulad natin. ng mga tinatawag natin Unitarian. Yeah. Unitarian Church. Yeah. Isa Tsaka lang yung kanilang dito, yung Jewish Christian Isa rin ang Diyos Orthodox. nila. Yeah. Isa rin ang Diyos ng Jewish Christian. Yun, Basta hindi nila ganito yung tinigilan. kapatid na Jeriel, yung Abrahamic family, they believe that there is only one God because they uphold monotheism theory or doctrine. There is only one God, and that God is the Father of our Lord Yahushua, the Christ. Yes, okay. At mananalangin po tayo at salamat sa inyong pagsubaybay. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang naghahayag ng iyong mga katotohanan. Iba't iba ang naging pananaw ng iba't ibang mga taong sumasampalataya sa iyo at sa iyong bugtong na anak. Ama, alam naming itutuwid mo ang kung kami may nagkukulang at nagkakamali, ikaw ang magtutuwid. Padadala mo ang Espiritu Santo at ipakikita mo sa tao kung ano ang mas mabuting sampalatayanan. Kaysa doon po sa paniwalaan lamang ang mga taong nagsasabi ng kanilang palagay, ng kanilang pagkakaintindi. Kaya napakahalaga po na ang aming pakikinig ay huwag lamang sa pakikinig, kundi sa pagbabasa rin at tignan kung mayroon pong sense ang aming pinaniniwalaan. Nihiling namin ang iyong basbas sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Pati Good night Erning, po. good night po sa inyong lahat. Good night, everybody.